Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa aralin natin ngayong linggo? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ngayong linggo ay heograpiyang pisikal pa rin ng Timog Silangang Asya ang ating pag-aaralan. Subalit, pagtutuunan natin ng pansin ang mga likas na yaman ng rehiyon at ang mga suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng Timog Silangang Asya. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa maikling pangungusap. Bakit madalas nakakaranas ng pagputok ng bulkan ang Pilipinas? Ano ang klimang monsonal? Ano ang epekto nito sa Timog Silangang Asya? Maituturing na kayamanan ang mga yamang likas na matatagpuan sa loob ng isang bansa. Ito ay dahil sa pakinabang na nakukuha ng mga tao rito na siyang nagpapaunlad sa iba't ibang aspekto ng kanilang pamumuhay. Ang Timog Silangang Asya ay tradisyonal na producer at tagaluwas ng hilaw na materyales na karaniwang yamang likas. Dahil sa napapaboran ng klima at kondisyong naayon sa agrikultura, ang kabuuan ng rehiyon ay agrikultural. Ang malalawak at mahahabang ilog at delta, gayon din ang klimang monsoon, ay nakatutulong upang patabain at gawing produktibo ang malalawak na lambak at kapatagan ng rehiyon. Ang ilan sa mga produkto ng mga bansa sa mainland ay ang milyon-milyong toneladang ani ng bigas. Dahil mayaman sa kagubatan, mayaman din ang rehiyon sa mga kahoy na pangkonstruksyon. Masigla rin ang industriya ng goma sa Malaysia, Thailand at Cambodia dahil dito matatagpuan ang malalawak na rubber plantation. Hindi nahuhuli ang mga bansa sa rehiyong insular pagdating sa yamang likas. Ang Indonesia at Pilipinas ay dalawa sa mga bansang itinuturing na mega biodiverse sa daigdig. Ibig sabihin, matatagpuan sa dalawang bansa ang marami at kakaibang uri ng species ng hayop at halaman. Mayaman din sa mineral tulad ng natural gas, langis, nickel, coal, copper, tin at ginto ang ilang bansa sa rehiyon. Ang Indonesia, Malaysia at Brunei ang pangunahing producer ng mga mineral na ito. Marami ding mga yamang dagat na matatagpuan sa rehiyong insular. Sagana rin ang Timog Silangang Asya sa mga pampalasa tulad ng paminta, luya, bawang at nutmeg na mahalaga sa pagpreserba ng pagkain. Ang pag-iingat sa pinagkukunang yaman ay tumutukoy sa nakaplanong paggamit ng yamang likas sa maayos at tamang paraan. Ang balanseng paggamit at pag-iingat sa yamang likas para sa kinabukasan ay tinatawag na sustainable development o likas kayang pag-unlad. Higit kailanman, mahalaga ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa pagharap sa hamon ng mga suliraning pangkapaligiran. Dahil sa geographical na lokasyon ng Timog Silangang Asya, ang mga bansa rito ay nakalantad sa mga hamong pangkapaligiran na pinalalala pa ng tumataas na temperaturang global. Ilang halimbawa ng mga hamong pangkapaligiran ay higit na malalakas at madalas na bagyo, mas marahas na tagtuyot, at kawalan ng kapanatagan sa pagkain. Sa kasalukuyan, ang Timog Silangang Asya ay nahaharap sa mga sumusunod na hamong pangkapaligiran. Pagkaubos ng nanganganib na species. Matatagpuan sa Timog Silangang Asya ang kalahati ng kagubatang tropikal sa mundo na nagsisilbing imbakan ng carbon at napakaraming biodiversity sa kagubatang ito. Kabilang ang species na hindi matatagpuan sa anumang bahagi ng mundo. Ang ilan sa mga species na ito
na kasalukuyang nanganganib maubos hanggang ika-21 siglo ay ang Asian elephant, Sumatran tiger, orangutan, at Javan rhinoceros. Pagkalbo o pagkawala ng kagubatan. Ayon sa pag-aaral, kalahati na lamang mula sa orihinal na dami ang natitira sa kagubatan ng Timog Silangang Asya. Ang pagkakalbo ng kagubatan sa kabundukan na pinagmumulan ng mga ilog ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng lupa at matinding pagbaha sa mga kapatagan ng mga bansang apektado nito. Polusyon sa hangin. Pandaigdigan ang suliraning polusyon sa hangin. Ngunit isa ang Timog Silangang Asya sa may pinakamalubhang polusyon sa hangin sa daigdig. Kasunod ang Silangang Asya at India. Ang hazes na kapansin-pansing dumalas sa rehiyon ay nagiging sanhi ng malalang pagkakasakit at iba pang alalahaning pangkaligtasan. Pagkasira ng coral reefs. Ang sobrang pag-asa sa yamang tubig sa rehiyon ay nauwi sa mababang kalagayan ng maraming coral reefs, lalo na sa mga puok na sentro ng populasyon. Ito ay naganap dahil sa paggamit ng mapanirang paraan ng pangingisda, sobrang pangingisda, at polusyon sa katubigan. Seguridad sa tubig. Ang daigdig ay masasabing malapit sa sitwasyong peak water. Nakababahala ang higit na mabilis na pagkatunaw ng mga glacier na nagmumula sa Himalayas na nagsusuplay ng tubig sa Mekong, bunsod ng global warming. Marami na ring dam ang matatagpuan sa Mekong na nagkakaloob ng higit na tubig sa mga bansang nagmamay-ari ng dam kaysa mga bansang dadaluyan pa nito. Iba naman ang sitwasyon sa karamihan ng supply ng tubig tabang sa rehiyon. Ang karamihan ng pinagmumulan nito ay kontaminado na. Mabilis na urbanisasyon. Sa Asya nararanasan ang pinakamataas na antas ng urbanisasyon sa buong daigdig. Ito ang dahilan ng paglago ng bilang ng mga slum o karaniwang tirahan ng mahihirap sa mga lungsod. Kaugnay ng urbanisasyon ay ang suliranin sa kakapalan ng populasyon na karaniwang nararanasan sa mauunlad na lungsod ng isang partikular na bansa. Alin sa mga nabanggit na suliraning pangkapaligiran ang inaakala mong kailangang masolusyonan kaagad? Pangatwiranan ang iyong sagot. Para sa inyong gawain, lumikha ng isang spoken word poetry na makahihikayat sa mga tao upang maging mapagmalasakit sa kanilang kapaligiran at mga yamang likas. Narito ang pamantayan para sa pagmamarka ng inyong gawain. Mensahe ng tula. Sinasalamin ba ng tula ang tema ng aralin? 20 puntos. Paghahatid o pagganap. Mahusay ba ang paghahatid o pagkakalahad ng tula? 15 puntos. Kaangkopan ng mga salitang ginamit. Malinaw at malikhain ba ang paggamit ng wika? 15 puntos. Pagka-orihinal. Nagpakita ba ang tula ng kakaibang perspektibo o impluwensya? 10 puntos. 60 puntos para sa kabuuan. Batid kong marami kayong natutunan ngayong araw. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!